Sa datos ng DPWH, kasama na kayo sa government projects. Hindi lang sa flood control, since 2012 onwards. Available din sa YouTube videos ang pasilip sa kwento ng negosyo nyo. Sabi mo pa nga noong huling Christmas party ninyo, hindi namin expected na mag-asawa na makakarating sa ganito na tagumpay. Kami man dito ay hindi rin makakapaniwala. For the record, sa usapin ng pagtagumpay, can you share kung gaano kalaking halaga ang naging government projects ninyo sa mga lumilipas na administrasyon? Kasi ang gusto nilang imbestigahan is way back pa, panahon pa ni Pinoy. Mayroon ba kayong data dyan? Panahon ni Pinoy, panahon ni President Duterte, at sa present administration? Your Honor, nung panahon po ni President Pinoy at saka ng President Duterte po, nung mga panahon po na yun, ay kadalasan po ng mga nakukuha po naming mga projects is mga kalsada po at mga building. Bihira po ang flood control noon. At kung may flood control man po noon, ay kadalasan po drainage line canal po kadalasan. So yun po ang kadalasan namin nakukuha. Yun po, Your Honor. Yung data po, Your Honor, hindi ko po nadala, pero yung iba naman po doon is nagkaroon po ng mutual termination tulad po ng right-of-way problem, mga ano po, mga na-mutual terminate dahil ano po, road right-of-way po ang naging problema kadalasan. Okay. Kung wala kang data, meron akong data dito. According to Philippine Center for Investigative Journalism, you may confirm this or deny this, but according to the records available na nakalap ng PCIJ, panahon ni late President Noynoy Aquino, nakakuha daw kayo ng 10.7 billion government projects. Hindi sinasabi dito kung flood control or what, basta government projects. Panahon ni former President Rodrigo Duterte, you were able to secure 12.3 billion. And for the first 3 years of President Marcos, hindi pa tapos ito, first 3 years pa lang, nakakuha kayo ng 31 billion na worth of government projects. Can you confirm this? Your Honor, masyado pong mataas yung sinabi ng PCIJ, pero sa data po namin, nabawasan po yun kasi po may iba po doon na hindi po natuloy dahil sa road right-of-way problem po, yung iba. So, pero naglalaro along these figures? Medyo, more or less? Medyo malapit po doon. Opo. Medyo malapit? Pero hindi po ganyang kataas. Opo. Thank you. Sa kasalukuyang administrasyon, 31 billion halaga. This according to PCIJ, ha? Sabi nyo, pwedeng kulang, pwedeng 31 bilyong halaga ng kontrata na ang nakuha ng inyong kumpanya. Mas malaki pa ito kaysa budget para sa housing and community amenities. Ano ang inyong sekreto? Bakit korporasyon ng pamilya ninyo ang laging nakakauna at nakakakuha ng project sa DPWH? Your Honor, bali po, yung iba po dito, kadalasan po, ay lumalaban po kami sa bidding, kadalasan. At yung iba po dito, Your Honor, ay pinapadyaryo po kasi namin, kaya minsan takot sila. At kadalasan po dito, Your Honor, ay, ano po, pagpapadyaryo at ang tawag po nila sa amin minsan pasaway, dahil po, minsan po, nangangagaw po kami ng mga project sa mga DPWH po. Ang tawag po nila sa amin, pasaway, dahil minsan po, hindi, pag sinusunod po namin yung RA 9184, pasaway na po ang tawag nila sa amin. Kailangan makisama daw po kami sa kanilang mga rig bidding. Thank you. Just 10 years ago, or on August 2015, St. Gerard Construction was issued a suspension order by the DPWH dahil sa spurious tax clearance. Ayaw na din sa BIR. May nagkaso na ba sa inyo sa pagpasa ninyo ng peking tax clearance? Malinaw na falsification of public documents ito. May nakasuhan na ba kayo? Your Honor, nanalo po kami sa TRO po yun, sa TRO po, panahon po yun ni Secretary Babe Singson po.
nanalo po kami doon at napatunayan po namin na totoo po ang tax clearance po namin. When you say nanalo, may court decision talaga? Yes po, Your Honor. Nanalo kayo sa kaso? Opo, parang na-approve po yung temporary restraining order po namin dahil napakita po namin yung totoo po naming tax clearance na totoo po. Bali, na-lift po yung blacklisting noon within 6 months po. Okay. 3 buwan matapos kayong masuspinde or on November 12, 2015, biglang lumitaw ang bagong kumpanya ninyo, St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. Parihong kayo pa rin ang may-ari. Hindi ba malinaw na ginawa ninyo ito para iwasan ang suspension at para makabalik agad sa bidding? Your Honor, hindi po. Dahil unang-una po, hindi naman po kami nagpalit ng license number. Yun pa rin naman po. Kaya po kami nag-corporation dahil single proprietorship po siya dati noon, si St. Gerard. Nagpalit lang po kami bilang para maging corporation po siya. Kung mapapansin niyo po, yung pangalang St. Gerard po, St. Gerard pa rin po ang pangalan niya. Nadagdagan lang po sa dulo ng General Contractor and Development Corporation. Tapos sa pickup license naman po, nakalagay po doon, formerly St. Gerard Construction. Kaya hindi po talaga halos nagbago kasi yun pa rin po yung ginagamit naming license number. Okay. So, sa panahon ng inyong suspension, nakakuha pa rin kayo ng siyam na kontrata na may halagang 440.5 million. May kasabwat ba kayo sa pickup o sa DPWH? Why on earth were you able to secure a contract despite the fact that your company is suspended? Your Honor, na-lift po ang blacklisting namin. Dahil po na-lift po yung blacklisting namin, ibig po sabihin, pwede na po ulit kaming sumali sa mga bagong bidding po. Gaano kabilis na lift yung suspension ninyo? Your Honor, 6 months po kasi kaming na blacklist po noon, pero napatunayan po namin na hindi po spurious yung tax clearance namin. Kaya po, nung malift po yun, so ibalik po kami sa status ko namin. So, ibig po sabihin, hindi na po kami blacklisted. So, pwede na po kaming sumali ulit sa mga public bidding. But according to our data, itong 440.5 million ay na-secure ninyo despite na naka-suspende kayo, suspendido kayo. Your Honor, hindi ka po pwedeng manalo sa bidding, sa public bidding kapag ikaw po ay hindi po nakalip yung blacklisting mo po kasi po hindi po nila i-award yun. So klaro ito, nakuha ninyo after the lifting of your suspension order? Yes, Your Honor. Thank you. Ang St. Gerard ay nasuspende muli noong panahon ni Secretary Singson at na-blacklist pa ng DPWH noong 2020, panahon nito ni Pangulong Duterte. Pero nabigyan pa rin ng lisensya ng pickup hanggang 2026. Bakit sa kabila ng mga kontrata ng violations, patuloy pa rin kayo nakakasali at nakakakuha ng kontrata? Your Honor, na-blacklist po kami noong 2020, yung panahon po ni Secretary Mark Villar. Bali, ano po yun, Your Honor, yung negative slippage po yun ng company namin. Pero po, nag-apply po kami ng TRO po, nanalo naman po kami ngayon after 2 years na hindi dapat po kami ma-blacklist kasi wala po silang inattach na verified report. At katunayan po, yung building po na yun, napakaganda, tapos na po. Pero, natapos po yung building na yon, doon po kami na-blacklist sa pamamagitan po ng negative slippage lang niya. Itong mga lifting of your suspension, ito'y nangyayari through court actions? May nakasawang kayo sa korte tapos nag-order ng korte na ibalik kayo or through purely administrative proceedings lang ng PICAB or DPWH? Paano ito nangyari? Sa DPWH po. Alam mo, sinuspend kayo ni Secretary Mark Villar noong 2020. Paano kayo nakabalik at nakakuha na naman ng projects? Kadalasan po, Your Honor, 1 year lang po ang blacklisting. Pag once na natapos mo na po yung 1 year na blacklisting, automatic po yun na ililift po nila kasi nakatapos na po yung 1 year na blacklisting mo regarding po doon sa negative slippage mo. Pero nagpatuloy pa rin po kaming lumaban na hindi po dapat kami na blacklist kasi po walang verified report.
At yung building po ay tuloy-tuloy po naming tinapos yun at hindi naman kami pinatitigil ng DPW sa paggawa sa building. Secretary Bunuan, can you enlighten us? Paano ito? Sige tayo blacklist ng blacklist, tapos balik na naman sila ng balik. Para ba tayong ginagago natin sa sarili natin dito? Na nagba-blacklist na nga yan dahil hindi maganda yung performance, tapos nakakabalik na naman uli. Kaya tingnan nyo, ganito. I am asking you, I'm not pointing fingers at you. Yes, Gusto namin ito malaman because this is in aid of legislation, ang investigasyon na ito. Hanapan namin ang paraan kung paano maiwasan itong mga ganitong pangyayari. Kahit na blacklist na, nakakabalik pa rin. Anong administrative proceedings na ginagawa nyo dito? Well, Your Honor, blacklisting is a process that is under Republic Act 9184, if I am not mistaken. And the blacklisting process, if you blacklist a contractor, he is blacklisted for 1 year. After, 1 year lang po yung pendency of the blacklist, Your Honor, according to the law. Now, after the 1 year, then tapos na ho yung blacklisting na, he can go back to... Automatic nakakabalik sila Yes, after Your 1 year na blacklisting. Yes, Your Honor. So what if the cause of their blacklisting was not satisfied? Halimbawa, talagang below standard, substandard talagang ginawa nila. After 1 year, kahit na wala silang ginawa, by operation of law, nalilift yung kanilang blacklisting. So kayo sa DPWH, okay lang kayo? Na okay, kumuha na naman kayo ng kontrata dahil according to the law, well, sundin natin ang batas, di ba? Yes, pero it is incumbent on your part, yes, being the implementer of all these government projects na, uy, tika muna, kahit na nalip na sa batas yan, hindi natin pwedeng bigyan uli yan dahil record nakailang suspension na yan. Ang daming project yung ginawa dito na hindi satisfactory yung resulta. Huwag na nating awardan yan. Blacklisted na nga yan eh. Porque nalip na yun, bigay na naman tayo uli sa kanila. Ano bang inyong pulisiya dito? Your Honor, I think there's two different things actually. The blacklisting is based on records actually. But yung substandard, Your Honor, if there is anything that is substandard, there is a warranty period that the contractor has to undertake actually yung repairs. Kaya nga, these are two different things. Yes, pero ang itong paggawa na ng substandard na projects ay nagresulta sa pag-blacklisting sa kanila, di ba? Yes, sir. O na-blacklist sila dahil hausyaw yung ginawa nila. O kaya may kalukuhan yung ginawa nila. Ngayon, wala silang ginawa para maayos yung kalukuhan na ginawa nila porque nalip na after 1 year, kayo naman sa DPWH, pag mag-bidding, okay, panalo. Most eligible, unqualified bidder, Diskaya. Sabi ng BAC, approve. Winner ang Diskaya. Despite the records na nagsasabi na marami silang ginawang problema, kaya sila na blacklist. Please. Well, this is probably what the law, Your Honor, I think this is the provision of the law. Actually, that blacklisting is only for a 1 year period. Nothing more, nothing less, Your Honor. So, after the 1 year pendency of the blacklisting period, then the contractor can go back and participate, Your Honor. Yeah, they can go back. No question about that. By operation of law, they can go back and participate. Pero kayo may hawak ng pondo ng gobyerno. Ipagkakatiwala ba ninyo ito kung mananalo sila? Ipagkakatiwala nyo sa kanila na alam ninyo na blacklist yan dahil marami ang ginawa na kababalaghan. Okay lang sa inyo. Well, this is actually the predicament of the procedure, Your Honor, because I think we cannot prevent actually a qualified contractor to bid. If he is already qualified, Your Honor, and the blacklisting is a separate issue already. Mr. President, Mr. Chairman, with the permission of just Senator De La an Rosa. interjection, please refresh my my mind and my memory. When you say it is the provision of law, what law?
4566 or Under Republic Act 9184, I think, Your Honor. 8184? Yes, Your Honor. Anong sabi? Procurement law. Yusek Toledo. Yes, Mr. Chair, as to the blacklisting, under the new law of the new procurement law natin, which is 12009, there's already a section there, Section 101, that state imposition of blacklisting with perpetual disqualification. So mayroon na po tayo dyan. So the hope, if I may read, Mr. Chair, okay, the hope shall impose blacklisting with perpetual disqualification based on any of the following grounds. One is commission of a third offense imposed with blacklisting under the Act by the same procuring entity or a combination of three violations imposed with blacklisting by the procuring entity and other procuring entities as posted on the GPPB portal, or failure to comply with the provision on warranty that requires to repair any noted defect or damage to the infrastructure project due to the use of materials of inferior quality within 90-day calendar days from the issuance of the order by the hope to undertake such repair. So that's already the provision, Mr. Chair, for the perpetual disqualification of any Pero contractor. 3 offenses. Yes, that's the provision, Mr. Chair, right now. Siguro that would be something for the committee to study. No? Pag-aralan natin kung pwede nating amendahan yan. 3 offenses, parang masyadong marami na yun. Go ahead, Mr. Chairman, Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. So, pagkakaalam nyo, nakadalawa pa lang kayo? Strike 2 pa lang kayo? Na blacklisting? Yes po, Your Honor. Isa sa panahon ni Pinoy, isa sa panahon ni PRRD. Dalawa lang. Yes po, Your Honor. Sigurado ka? Yes po, Your Honor. Lahat ng kumpanya nyo? You have ilang kumpanya nyo? Bali, nag-divest na po kami sa iba, pero may loan po, may pinaloan po kami sa mga kamag-anak namin doon sa mga company na yon. So, bali po, wala pong blacklisting yung ibang company po. So far, ilang suspension lang natanggap nyo? St. Gerard only po. St. Gerard Dalawa lang? po. Dalawa? Yes po, Your Honor. So I agree with the Senate President na siguro, Mr. Chair, baguhin natin yung provision ng batas na yan na i-adjust natin dahil pabalik-balik lang ito eh. Pabalik-balik tayo. So far, Mr. Chair, yan lang muna ako at mamaya, if you allow this representation, pagbalik ni Alcantara, I will ask question. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Salamat. Senator De La Rosa. Senator Bam Aquino. Maraming salamat, Mr. Chairman. Babalikan ko lang yung mga tanong ko kay Secretary Bonoan at kay Mr. Hernandez. Bryce, so dun sa 100, so di ba kanina inamin mo na substandard nga ang lahat ng proyektong nahawakan nyo sa Bulacan. Correct, no? Opo, Your Honor. Okay. Let's say, kunyari, so magkano ulit yung porsyentuhan natin? 25 ang ibinibigay sa... 25 to 30 po sa proponent. Okay, and then? Meron pong sa office na napupunta na 8.5%. Okay. And then kasama po dito yung mga taxes. And then meron po yung mga materials and testing. No, ano na yan? That's the actual project cost, di ba? Yes po, Your So, Honor. kung ihihiwalay mo yung binabayad ninyo na lagay and yung project cost, out of 100%, ano talaga yung napupunta sa proyekto? Sa flood control po, nasa 25 to 30% lang po ang napupunta sa project. At dun sa iba? Sa mga buildings po and roads, nasa 50% po. 50%. 45 to 50% po. Okay. At para ma-fulfill yung project na maayos, obviously, dapat lagpas sa 35%. No? Yung actual, kasi overpriced siya to begin with, di ba? Tama ba? Opo. Okay. So overpriced ka to begin with. Dun sa nakukuha ninyo, anong porsyento talaga yung kailangan para maging maayos yung proyekto? Sa flood control, kung 25 to 35, sabihin mo ng 30%. 30% lang talaga yung pupunta sa proyekto. Para maging maayos na flood control yan, ilang porsyento dapat yan? Doble?
Paanong, pwede So, mo okay, pakiulit po, Your Honor? ulitin ko yung mathematics ha. So, merong project cost. Sabi mo ng 100 million. Okay? Ang sabi mo, pag flood control, yung napupunta lang talaga sa proyekto is anywhere from 25 to 35%. Tama? Tama po. Sabihin natin 30%, yung gitna. Di ba? Kung ginawa mong maayos yung flood control, magkano dapat yung ginagastos ninyo para sa proyekto? Kasi ngayon, 30% lang yung ginagastos ninyo eh. So 30 million, kung 100 million yung project, 30 million lang yung ginagastos nyo sa proyekto. Kung ginawa nyong maayos yung proyekto, magkano dapat yon? Nasa mga 70% po, Your Honor. So doble, more than double. Opo. Di ba? So masasabi natin, yung budget ng DPW, ito po yung gusto kong tukuyin, yung budget ng DPWH is actually about 30 to 40% overpriced. Kung tama yung kung malalagay talaga sa tama yung project cost natin, it's about 30% overpriced. Correct? Yes po, Your Honor. And that is your personal knowledge mo ito bilang isang assistant district engineer for many years, Bryce, no? Tama? Yes po, Your Honor. Okay. Tatanungin ko si Secretary Bunoan kasi alam niyo po, sa October 20, pag-uusapan namin ng DPWH budget. Tinanggal na po yung flood control na 200, may nagsasabing 260, may nagsasabing 275 billion. May natitira pa. Hindi po kaya yung natitira ay overpriced pa rin? Secretary? Dito po sa naririnig natin, ha? Your Honor, I think the budget, the amount that is included in the budget is just a provisional amount, you know. If a project says 100 million, it is up to the implementing office actually to see to it that that project is done properly. What I am hearing now is actually that there are many ways for them to bloat the Opo, cost of kaya the project. overpriced. Kaya siya overpriced. That's why they're overpriced, actually, Your Honor. Sino po yung nagde-decide dun sa mga project? Kasi lumalabas po kasi overpriced eh. 'Di ba? So, ino-overprice yan para may espasyo para maghatian. Yes. Pero sa sobrang grabe yung hatian, kahit yung project mismo, nakakalahati na rin lang yung napupunta dapat dun sa proyekto. In fact, 30% na nga, mas maliit pa. 50% for non-flood control, 30% for flood control. So, ibig sabihin nun, even yung paglalagay ng presyo ng mga proyekto, may problema. Doon pa lang, may problema na. Tama, Secretary, no? Yes, Your Honor. Kasi I think the district engineering offices has a threshold authority up to 150 million. So it's actually their authority. Incumbent na sa kanila how they're going to implement it. Nasa kanila po yan, pero hindi ho ba yan chinecheck ng central office ng DPWH? At least during your time, Secretary, no? If Secretary Dizon were here, I would ask him the same question, pero wala po siya dito. So Secretary Bunoan, hindi ba yan incumbent upon the central office to check kung overpriced ba talaga itong mga proyektong to o hindi? Your Honor, we gave them all the full authority actually at the district offices because they have all the check and balances in the implement. Nandun po yung quality assurance unit nila, nandun yung... Well, klarong-klaro po may problema tayo kasi... Audit nila, nandun yung audit nila, nandun yung inspector nila. So, it's all within their authority, So, Your Honor. sinasabi niyo po, pinaubayan na ng central office dun sa distrito. Yes, Your Honor. Oh, and this is something we have to change kasi kitang-kita po dahil pinaubaya po sa kanila, ilang taon na po yung ganyan ng sistema. Bryce, ilang taon nang ganito yung sistema ninyo sa pagkakaalam mo? Mula po nung dumating si Boss Henry Alcantara Which sa is office namin. 2019. That is 2019 po. 2019 po. So, 6 na taon. 6 years na ganyan po yan. 6 years po yan na napalampas lang ng DPWH. Of course, 3 taon lang po doon yung sa inyo, Secretary Bunoan. Yes, Your Honor. Pero systemic problem to eh. 'Di ba? So, sa October 20, sa DPWH budget, nais nating i-bring up to kay Secretary Dizon na hindi lang siguro flood control yung kailangang tanggalin. Baka kailangan i-audit talaga yung pagpaplano ng lahat ng mga proyekto. Kasi ano po yan? Ang laking pera po niyan. Ang budget ng DPWH Secretary last year was 1.2 trillion. Tama po, di ba? 1.088 trillion. Almost This year. 1.1. This year. This year. Last year, it was bigger.
Mas no, malaki. No, Your Honor. 2020, Sorry, 2025, no? 2025. Almost 1.1 trillion. 1.088, yes. Your Opo. Honor. So kumbaga, parang 1.1 trillion at sinasabi po nyo, walang check and balance ang sentral. Nasa district lahat ng check and balance. Naklaro po dito sa distritong ito ay nagkakontsabahan, nagkakonspiracy po sila. No? So this is a serious matter because we're tackling the budget as we speak, Secretary. Baka po, kung 1 trillion po yan, baka clearly 300 to 400 billion po dyan posible pong magamit sa ibang bagay at nakakadagdag lang tayo sa perang nawawala po dyan o nananakaw. No? So, is there a representative from DPWH here? May komento. Kayo po, no? Sorry, Yusek Eric pala. I'm sorry, no? May komento ho kayo dito, Yusek Eric, dito sa revelations nila ADE Bryce? Sir, I just would like to inform, sir, na I assume the technical services just last month po. Pero I have with me my directors who can enlighten probably what is... Hindi, kahit komento lang po, may komento ho kayo. Kasi lumalabas po ang pag-amin nila Mr. Hernandez, 6 na taon na po silang ganito yung patakaran nila na nag-overprice. No? This is, I'm trying to look at this from a budget angle, Yusek Eric, kasi in a few weeks, magkikita rin tayo sa budget hearing. Yes, sir. Anong may komento ka ba dito? Sir, as far as I can understand po, yung po kasing department natin, we have what we call the CMPD, Construction Materials Price Data, which we are updating every quarter. So per region po siya. And then lahat po ng mga commonly used materials po na ginagamit natin sa construction, nandun po yun. So yun po yung pinapasok nila dun sa program dahil nasa kanila, alam po, access po nila yung data na yun. Pagdating po naman sa labor, ganun din. Kung ano yung prevailing labor galing sa DOLE dun sa bawat regions natin. So yun po ang ginagamit nila. And then we have also for the equipment, we have the ASEL rate. Nalimutan ko lang yung years na paggamit nila, yung ginagamit nila na ASEL rate sa mga equipments. And then, pag pinag-plus po yun, total direct cost ng labor, materials, and equipment, and then saka po tayo nag-a-apply noong mga indirect cost natin. So, nandiyan na po yung mga taxes natin, and then yung mga overhead contingencies and miscellaneous. Yun po ang procedure. Papadaliin ko yung buhay nyo, Yusek, ha? Bryce, paano nyo pinapalobo yung presyo? Ano yung tinataas ninyo para lumobo yung presyo? Kasama na rin po yung yung binabanggit po ni Yusek Eric na CMPD at saka po yung mga quantity. For example po, kung 100 pieces na bakal lang dapat ang gagamitin, ang ilalagay po sa program is 200 pieces po na bakal. So yung dami, diyan nyo pinapalobo yung presyo. Yes po, and with due respect po kay Yusek Eric, ang ginagawa po, wala po silang idea dun sa ganung bagay kasi nasa district office lang po namin lahat. Pero ngayon may idea na sila, di ba? And I'm doing this, Yusek, para matulungan din kayo, para ma-check ninyo itong mga sinasubmit ng mga distrito. So, ang style ninyo, Bryce, itataas nyo yung quantity. Tama po, as per instruction sa amin, ganun po ang gagawing Yung presyo ng mga items. Yung presyo ng With your mga permission, Yes, sige, tuloy mo muna yung question mo. yung presyo ng mga items o mga materyales, tinataas nyo rin? Yung mga importante, for example po sa may flood control, yung sheet pile po, hindi po totoo ang nagiging canvas dyan. Meaning? For example po, ang presyo lang talaga niya is 30 pesos per kilo. May mga ibang bagay po na pinapakarga sa amin dyan. For example, lalagyan po natin yan yung hauling fee. So, yung 30 pesos po magiging 40 pesos per kilo. Napakalaking po yun, adjustment po yun sa presyo ng materials, Your Honor. So, bawat materyales, maghahanap kayo ng paraan para mataas yung presyo sa quantity o dun sa presyo mismo ng mga items. Tama po, Your Honor. Itataas nyo yan para may porsyentuhan, pero at the end, kulang pa rin yun para sa proyekto.
Tama po. Oh, so tinaas nyo na nga, tapos sinabstandard pa. Your Honor, actually hindi po siya substandard, bali under design po. Kasi ang ginagawa po natin, ino-over design po natin yung plano, then ang susundin lang po natin is yung safe na design lang. So as per design po, under design po siya. Actually mali po yung term ko na substandard kanina. Alright. Let me correct it. Maraming salamat. Interjection, no? Hindi ko lang ma-reconcile kasi, and this is addressed to Secretary Bonoan and maybe Yusek Cabral, ano? Kasi sa statement ni Yusek Bernardo, NEP pa lang, meron ng advance eh. Diba, sinasabi niya ito sa paragraph 10, noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo, ni Alcantara, sa aking District Engineering Office ay mahalagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 ang pumasok sa National Expenditure Program o NEP. 260 naman sa GAA. Pagkatapos nagkaroon ng insertions, ang kasunduan ay 25% ang para sa proponent. May advance payment ito na 5 to 15% na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP. So, I'm just wondering, did you have knowledge that the downloading of infra projects, at least sa Bulacan, nangyayari, nasa NEP pa lang? How could that happen? Or, paano makakakuha ng 5 to 15% na National Expenditure Program pa lamang? Hindi ko na ma-reconcile doon sa mga computation nila na meron ng, nakapactory na ba yung 5 to 15% sa NEP pa lang? May halaga na yun, di ba, sa budget? Please. Your Honor, I would not know actually the arrangements that are being made actually. He was here, Yusek Yusek for operations. Yeah, Your Honor, but I think in the NEP is just the listing of the project. Budget proposal. Budget proposal, Your Honor. So, that's So, all. paano nakapag-insert yung mga legislators sa budget proposal pa lamang? Wala pa sa authorization phase, ika nga, or legislation phase. Yes, That's Your the Honor. domain of the executive. So, paano nakikialam na yung mga legislators sa insertion? And sinong responsible dito? Planning. Your Honor, I think this is what we want to clarify actually. Please. In the preparation of the National Expenditure Proposal in the NEP, I think we consolidate all the requests and proposals. For example, in the Senate, there is a leadership fund that is being earmarked for senators. Leadership fund. Leadership fund. Kindly elaborate. We call it leadership fund. In order that if there are actually priority projects that may be requested by members of the Senate, this is where we are going to include it into the National Expenditure Program. Your Honor? Teka, hindi ko makuha. Kasi yung NEP, itatransmit sa Congress, lower house, and then eventually, pagka House Gab, akin sa Senate. Yes. Bakit sa National Expenditure Program, meron agad insertions? That I cannot really understand for the life of me, no? Well, we don't really call it insertion, Your Honor. We call it consolidation for the time being, because this is actually when we put it into the NEP, this is actually the President's program. This is the President's program. President's budget. President's budget. President's budget. So this is consolidating all the requests from all sectors, like in the Senate, Congress, and everything, Your Honor. So this is where the list of projects are all incorporated into the NEP. Who vets this? Sino nagbe-vet? The vetting actually is with the planning service, so that it will be consistent with the projects that are being included are consistent with the development program of the government, Your Honor. Fast forward, paano kung natin i-reconcile doon sa mga costing nila? NEP pa lang, very premature, hindi pa ito GAA. That's what I don't understand, Your Honor. I cannot also understand. Why there is already this Kasi kind kung of ipapactorin mo yung 5 to 15% na advance payment,
na sa NEP pa lamang, paano sila magko-costing? Well, this is something Or paano ito, I cannot really reconcile, ano? Kasi ito implementation. Ang NEP is only a proposal. Yes, Your Honor. It's a proposal. Yung insertion dapat nangyayari either sa House Gov because we call it amendment. House Gov, yes, Your Honor. Amendment, no? Yes, Your Honor. Actually insertion, pero amendment na tawag namin. And Yes. that's legal. That's correct. That's really within the power or authority of That's Congress. correct, Your Honor. Pero NEP pa lang, ba't may participation na yung legislature? This is what I don't understand, Your Honor. Well, you just said na nagko-consolidate kayo. You Yes, should sir. have understood it from the very beginning. Dapat hindi kayo nag-accommodate ng mga, ayaw yung tawag insertion. Anong tawag nyo kanina? Well, Leadership fund. Okay. Leadership allocations, yes, Your Honor. Bakit nyo ina-accommodate? Well, the objective of which, actually, Your Honor, is we know that members of Congress, including senators, have actually some priority projects that they would want to include. They will have their time during the budget deliberation in the House and in the Senate. Your Honor, what we wanted actually to do, and this is actually, under this administration, we wanted it already to be put into the National Expenditure Program, NEP, into the NEP, so that we want to avoid that by BICAM, the NEP should already be intact. Yet, wala pa tayo sa BICAM. Yes, Your Honor, and this is the reason Bakit why. hindi nyo sabihin sa kanila, can you not wait for your budget deliberation bago kayo mag-amend or mag-insert? Bakit nyo pinapayagan na exclusive jurisdiction ng executive branch yung paggawa ng budget proposal or yung president's budget? Why were you allowing it? Well, as I understand, Your Honor, Yung totoong reason, Yes. bakit? we really want Practical reason, sabihin nyo na lang. para sana hindi na nila gagalawin yung NEP. Inalaw na nga yung NEP eh. Pagka hindi na nila gagalawin sana yung NEP sa BICAM. May I interject, Mr. Chair, Yes, Senator Marcoleta. with your permission? Secretary, pag preparation ng budget, meron na kayong mga ceilings, di ba? Yes, Your Honor. Tapos meron kayong tinatawag na allocable. Yes, Your Honor. Yun yung insertion. How much percent is that? The allocable to each member of Congress, Your Honor. Maybe Yusek Kati can answer that since he is in the planning service. Pangkaraniwan, sa experience mo, Yusek Kati, yung allocable, para hindi nagalawin nga yung inyong mga provisional estimates doon. Mga magkano yun? Ilan ang porsyento niya pag tutuusin mo? Yusek Kati. Allocable for the legislative allocable for House and the Senate, approximately 50% of the budget ceiling. Okay, that will be how much? Do you have a range? Kung 900 po yung yung ceiling namin per NEP, Okay. around half of it. Magkano nga yun? Mga 450? Opo. Okay, 450 billion. And then, Mr. Chair, papasok yung sinasabi niyong leadership. So itong 450, 50% siya. No? Leadership fund, mga ilang porsyento yon Kasama na po yun. sa 450? Okay. Pagkatapos, Mr. Chair, bakit po ang DPWH ay nagsasubmit ng unprogrammed funds sa DBM, hindi nyo naman budget yon? Your Honor, as far as I can recall, the unprogrammed funds emanates from the House of Representatives. Hindi nga po eh. Kayo ang nagsasubmit, kayo ang gumagawa ng budget, pero hindi nakalagay sa DPWH, pero napupunta sa DBM. Siguro DBM ang sumagot. Di ba yun ang program fund sa inyo? Mr. Chair, as to the projects of DPWH, wala pong napupunta sa program once we submit the budget to Congress. What we Kanino have- napupunta yung unprogram? Kaya nga hinahanap natin. Alam po ninyo, ang tinutumbok namin dito, yung sistema kasi. Yeah. While we are also looking into the micro details of all this,
Ang pinaka-importante rito, tumbukin natin yung sistema. Bakit po nagkakaroon ng program? Kasi nabobloat po yung mga ilang porsyento yun, Yusek Kati, kung kukwentahin mo yung program. Parang ang total po for 2 years is around less than 200 ang total. Let's take yung 2025 muna. So para maidagdag natin sa 450 Sir, wala in-estimate mo pong kanina. program ng 2025. Mga ilan po? Wala pong 2025 na na-release ang program. So in the last 2 years, ilan yun? Less than 200, I remember. So 150, palagay mo? Ganun po. Okay, 150. So dito lamang 600 billion na to. Ito pa, Mr. Chair. Pagkatapos na magawa yung GAA, there's a difference between DNEP and the GAA. Ito yung malaki. What do you call that? Ito yung, minsan lalagyan po ninyo ng note na for later release. Tama? O yung for later release ng 2025, magkano yon? The amount for later release, actually, Your Honor, these are the new items that are included in the General Appropriations Act. Yes, sir. Magkano po yun? It's amount to 410 billion. Okay, 400. 410 billion. So ito lang po 1 trillion po Mr. Chair, 2025, biglang lumobo ng 1 trillion ng budget. Hindi man kailangan yun Allocable, leadership, and program, pagkatapos FLR. This is the difference between the NEP and the GAA. 1 trillion pesos. Kumbaga sa tao, Mr. Chair, cholesterol ito Taba. Ngayon, kung hindi mo ititreat ito, mamamatay yung tao Kagaya nangyari, malapit nang mamatay ang ekonomiya natin dahil sa nangyaring ito. Kaya dapat natin i-correct ang system. Dito lamang po, easily, 1 trillion. Yun pong hinahanap natin dito, yung pinaka-proponents ng lahat ng ito, kung paano napunta lahat dito, yung excess na taba ng ating budget na hindi natin kailangan. Kasi po, Mr. Chair, nagkautang-utang na nga po tayo Sa ngayon, 17 trillion pesos na utang lang natin. Samantalang dito po, naglalagay po tayo ng hindi kailangan na pera para po lustayin lamang ng mga taong nagbibigay ng testimony ngayon. Kung meron po sana akong time, I will take advantage. Mr. Chair, paano bang dito? Suspended pang mo ilang na rounds na ba kayo? Kasi kung in order of arrival, dapat pagkatapos debato ako Okay, so with the permission of Senator Marcoleta, we have to recognize Senator Turpo and then you can have your time again. Anyway, sinuspend muna namin yung rules kanina, kakaunti kasi kami kanina rito. So you can even... so ang ginawa ko kasi pupunta din ako sa ibang hearings. Okay, para so you can even consume 10 minutes actually. Thank you, Mr. Please Chair. go ahead. Kay Bryce Hernandez, magkano yung pinakamalaking winnings mo sa casino? Na matatandaan mo? Your Honor, mga siguro mga 20-30 million po. Hindi ba 100 million? Hindi po, Your Honor. Yung chips to cash mo, na matatanda mo? Ang sinasabi ko po sa isang gabi po. Sa isang gabi? Opo, Your Honor. 20 million? Mga ganun po, opo. Okay. 20 to 30 million po ang pinakamalaki. 20-30 million. Pag ini-encash mo yon, cheque, tama? Hindi po, Your Honor. Cash din? Cash po. Cash. Pero kasi mayroon mga time, monitored ng AMLA, papasok ka ng perang 1 million, kunyari lang, ilalabas mo 2 million. The reason why I'm asking this is merong record lumilitaw na ikaw ay nagmamoney laundering. Hindi po ako nagmamoney laundering, Your Honor. Talaga pong naglalaro po ako, nagkakasino po. Okay. Saan galing yung cash na sinusugal mo? Gaya po ng sabi ko, pag pumupunta po kami na grupo, ang may dala lang po ng pera sa amin si Boss Henry po. Doon po kami kumukuha ng perang panglaro. Saan galing yung perang dinadala sa inyo ni Boss Henry?
Lagi po siyang may dalang pera na nakabag sa sasakyan niya, na nakaready po talaga panlaro. Kung hindi po ako nagkakamali, ang isang bag niya po, naglalaman po ng mga 20 million po. 20 million kada sugal. Depende po kung mauubos yun or mananalo po. So, ilang beses sa isang linggo kayo nagsusugal? Ang usual po, mga 2-3 times a week po, Your 2 to 3 Honor. times a week. Sa 20 million sinusugal mo. So, 60 million a week ang perang pinagugulong sa casino. Yun po yung dala lang po ni Boss Henry yun. So, si Henry nagbibigay sa iyo ng pera para isugal mo lang. Actually, hindi naman po sa akin lang. Sa amin po lahat na grupo po na nagpupunta sa casino. Siya po lang may dalang pera. Doon po siya nagbibigay ng pera para panlaro po. So, ibig sabihin, pupunta kayo sa casino, lahat kayo, maghati-hati doon sa 20 million halimbawa. Opo, kung magkano po ang kukunin doon, inililistan niya lang po. Okay, saan galing ngayon 20 million? Di mo tinanong kay Boss Henry mo kung saan galing 20 million? Hindi ko po tinanong, Your Honor. Ba't di mo tinatanong? Alam ko po maraming pera yung boss ko. Kaya Anong ang pangalan ni Boss Henry? Anong tunay niyang pangalan? Boss Henry Alcantara po. Alcantara. Pero alam mo na galing sa kickback yon. Yung specific po kasi na pinilalaro, alam ko pong may nakukuha po sa kickback, pero yun po kung yung pera po na niya na sakyan, hindi ko po masabi kung doon po galing, Your Honor. Yung kasi meron kang 36 bank accounts na freeze ng AMLAC ngayon. At meron yan laman na 597 million. Your Honor, baka po mga naging transaction po, pero wala po kung ganyang kalaking pera sa bangko. Hindi, galing sa AMLAC to eh. Your Honor, wala po akong natatandaan may ganyang kalaki talaga ko. Sana po makita ko po yung listahan yan. So, kasi napakalaking pera po. 190 deposits totaling to 597 million. And yet, ang sweldo mo is 56,000 lamang kada buwan. So, ang tanong, paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking pera samantalang ang sweldo mo lamang sa DPWH ay 56,000. Ito pa, ang mga nag-deposit sa accounts mo, sa mga accounts mo, misis mo, pati ex-wife mo, nagde-deposit. Mayaman ba ex-wife mo para mag-deposit sa'yo ng milyones? Your Honor, huli pong... Mother mo nagde-deposit sa'yo sa account mo. Actually po kasi ang parents Anyway, ko naman po... nakontem ka naman dati. So, siguro sabi mo, wantusawa ka na magsinungaling ngayon. Hindi naman po ako nagsisinungaling. Ito, may record nga, oh. 190 deposits totaling to 597 million pesos. Ito yung freeze ngayon, the bank accounts mo. 36 bank accounts. Ang mga nag-deposit dito, mother mo, misis mo, ex-wife mo. Ang yaman naman yung tatlo para mag-deposit ng milyones sa account mo. Pati ex-wife mo, mayaman. Wala po kung ganyan talaga kalaking pera sa bangko, Your Honor. Prinis nga ito ng AMLAC eh. Itong information na ito galing sa AMLAC to eh. So ibig sabihin, mali ang AMLAC, ikaw ang tama. Tama yung mga pinagsasabi mo. Kasi kung hindi ka lang nakakontem, pakukulong na kita ngayon mismo eh. Your Honor, sinungaling mo. Your Honor, baka naman po ang sinasabi ni AMLAC is yan po yung naging transaction po, hindi po yan yung total na pera ko sa bangko. Labas-pasok nga na deposits ang pinag-uusapan natin. Yung naging laman ng pera mo. Sabi mo, there's no such thing as 597,000. Ito nga po yung sinasabing labas-pasok na pera, which total to 597. At mga nag-deposit dito, ex-wife mo, misis mo, nanay mo. Posible po yan, Your Honor. Ngayon inaamin mo na. Pasensya na po kayo kasi ang intindi ko po kanina meron po akong 590 million sa bangko. Umabot sa 597 ang total amount. Ng mga transaction po, Your Honor, possible po. Ang tanong ko ngayon, sa sweldo mong 56,000 pesos kada buwan sa DPWH, saan nang galing to? So sasabihin mo ngayon, misis mo at saka ex-wife mo. So anong trabaho ng ex-wife mo? Para mag-deposito ng malaking pera. Yung ako po kahit paano, yung kapatid ko po kasi may nag-buy and sell, kahit paano nag-share po ako doon para po kumita. Tapos hindi naman po walang-wala yung mga magulang ko. Napagtapos naman po nila kami na maayos at
may hanap buhay po sila, nabigyan din po nila naman kami ng pera. Hindi lang naman po ako, pati po mga kapatid ko. Napalabas mo, bukod sa DPWH na sweldo mo, meron ka pang sideline na hanap buhay. Ano yung sideline na hanap buhay mo? Nakikishare lang po ako sa buy and sell po ng kapatid ko. Minsan po yung motor, minsan po yung sasakyan. Kung ano lang po ang kayang i-share. So parang racket mo? Extra income po, Your Honor. Extra income na abot sa milyon-milyon pansugal mo lamang. At saka po nanalo rin po sa casino, Your Honor. Kapag ikaw ay pupunta sa casino, meron kang gamit na fake ID, tama? Your Honor, wala po akong nahawakan na fake ID. Membership number po ang binibigay sa amin. Wala po akong... Meron kang fake ID galing sa LTO. Yung pineke mo yung LTO driver's license. Your Honor, wala po akong ginawa. Wala po akong ni-request talaga para gumawa po ng fake ID Hindi ng ka LTO. nag-request sa LTO, pero ikaw nag-produce. Yun ang ginagamit mo sa casino tuwing magsusugal ka. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Di ba nung last hearing dito, may pinakita pang ang picture mo na merong fake ID? Ano bang pangalan nun? Nakita ko po yan, Marvin De Guzman po. Exactly. Gamit-gamit mo yun. Yun ay pinisinta ng casino sa amin. Marvin De Guzman. Tapos ngayon magsinungaling ka. Your Honor, Paano ka ilalagay sa WPP kung ikaw ay napakasinungaling ngayon pa lamang? Your Honor, Magsabi ka ng totoo. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Sila po ang may hawak siguro ng ID na yun. Hindi po Kaya ako. Wala po akong nahawakan na gano'n. Paano nagkaroon ng kopya ang casino ng Marvin De Guzman kung hindi mo prinsinta sa kanila? Actually, Your Honor, ang alam ko po, natandaan ko dyan. Dahil gusto nilang maglaro kami, sila gagawa ng paraan para mabigyan kami ng membership eh. Wala po kami kinalaman dyan kung paano kami nagkaroon ng ID dyan. Sa totoo lang, Your Honor. So, ibig sabihin, yung casino, lalapitan ka para pasugaling ka at bibigyan ka ng fake ID? Ganun na nga po, Your Honor. So, pag pinatawag namin yung casino, kaya mong panindigan yon. Bakit ka lalapitan ng mga casino? Ba't ka lalapitan ng casino? Okay, mag-name ka ng casino. Anong casino pinupunta mo? Paninindigan ko po yung Anong casino. name ng casino? Sige, magbanggit ka. Sa Soler po. Okay, so ibig mo, sino sa Soler ang lumapit sa iyo para sabihin, Oy, Mr. Hernandez, magsugal ka, kaming bahala, bigyan ka namin ng fake ID para hindi ka matrace sapagkat bawal dito ang government official. Sino doon? Hindi ko po maalala ang Sino? pangalan niya, Imposible pero... hindi mo maalala. Hindi, totoo po, Your Honor. Pero alam ko po, ano siya, parang yung mga business... Kasi kung talaga nagsabing na totoo, patatawag namin yung Soler na nag-iimbita ng mga government official magsugal na bawal naman alam nila at bibigyan pa ng fake ID. Bakit may pangalan? Hindi ko po alam yung pangalan niya, pero pagka nakita ko po siya, Senator Rafi, maalala ko po siya, Your Honor. Yung Mike Archibald, does it ring a bell? Yan po. Apo. Alam mo tunay niyang pangalan? Hindi po, Your Honor. Yun ang nag-asikaso ng lahat ng ID niyo, di ba? Parang nga po, kagaya po nung sabi si ko po. Archibald Torregosa, di ba? Na-meet mo siya? Matatandaan ko po siya pag nakita ko po. Senator Rapi, that answers your Opo. question. May nag-asikaso ng kanilang... Opo, yan po, Your Honor. Mike Archibald, ang tunay na pangalan is Archibald Torregosa, right? Opo, Your Honor. Thank you, Senator Rapi. Kaya nga, Mr. Chair, imbitahan natin yung Mike Archibald dahil kung totoong sinasabi niya, bakit pa ipagbabawal ng ating gobyerno ang mga government official na magsugal sa mga kasino, kung meron palang mga tao sa kasino na nag-iimbita sa mga corrupt na government officials, tinuturuan na maging corrupt ang mga government officials, magsugal at sila nang bahal magbigay ng false identity. You'll be invited sa next hearing natin. Archibald Torregosa, kindly take note. Okay, bukod pa sa'yo, sino pa yung mga inimbitahan nitong Archibald ng mga government officials from DPWH para magsugal at binigyan ng fake ID? Sa pagkakaalala ko po, Your Honor, si Boss Henry Alcantara ko po, si Engineer JP Mendoza po, ako po, si Engineer RJ Domasig po, si Engineer Justin Nuevo po, si Edric San Diego po, at saka po si Engineer Paul Duya, tsaka si Engineer Lester Castro po. Okay. So marami kayo. Yun lang po ang naalala ko sa ngayon. Hindi ko po maalala kung yun na po lahat yun. So lahat kayo binigyan ng fake ID. Paano niyo nakilala ito si Archibald?
Ang naalala ko po parang lumapit lang po yan sa amin. Kakilala po, mayroon po lumapit sa amin na kakilala po nung ninong ko ni Lauren Cruz kasi magkakasama po kami doon. Tapos may pinakilala po siya, parang doon niya po ipinakilala yung Archibald. Kaya yun po, doon po siya nang nasabi po na hindi nga kami pwede maglaro, gagawan daw po niya ng paraan para maglaro. Nandito po si Lauren Cruz, kung gusto niyo tanungin. Okay. Where's Lauren Cruz? Oh, yun, nandun sa dulong-dulo. Halika, baba kayo rito. Lauren Cruz. Yung panalo mo ba, binabalik mo rin kay Alcantara? Yung winnings mo Sa casino po. sa casino? Hindi po, parang may share po. Pagka nanalo po, may balato. Binabalatuan ka lang. So, ibig sabihin, bibigyan ka ng pera ni Alcantara para isugal yung pera na kurakot niya. Ganun ba yun? Hindi ko po alam kung galing po sa kurakot yung binigay niya, pinapahiram niyang pera, Your Honor. Pero pera niya pong galing nasa sasakyan ko po. Sasakyan niya po, Your Honor. Okay. Anong pangalan mo ulit? Lauren, ikaw yung nabanggit niya. Okay. So, ikaw yung nabigyan din ng fake ID. Hindi po, Your Honor. Ba't nabanggit ang pangalan mo? Ninong ko po kasi ang may kakilala dun sa taong nakakita sa amin na nagpakilala po doon sa gagawa daw po ng paraan para makapaglaro po kami. Okay, paano nyo nakilala yung gumawa ng paraan para makapaglaro? Itong si Hernandez. Your Honor, hindi ko po alam yung sinasabi nila. Nagkataon lang po. May isang kakilala ron sa casino na... Mag-o-taking nga siguro ito muna. Nag-o-taking ka na ba? Opo. Sige. Sige. And then? Nakakwentuhan lang po namin kung paano po sila nakakuha ng fake ID, hindi ko po alam. Paano mo nakilala? Nakilala ko lang po, namukhaan ko lang po sa casino na nakakilala ko po dati po yun. Pero hindi ko po alam kung paano po sila nirelate doon sa sinasabi nilang pangalang isa kangina, hindi ko kilala yun. So, ibig sabihin, ikaw ang lumapit kasi kilala mo yung... Hindi po. Ikaw nilapitan? Na sila po ang lumapit sa kanila po, sa amin po. Kaya nga, bakit kayo nilapitan? Hindi po. Siyempre, may purpose yun. Kaya kanilapitan, alam nila na kayo galing sa DPWH, alam nila na marami kayong perang pansugal. O alam nila na bawal, di ba? Your Honor, hindi po ako taga DPWH. Hindi ka taga DPWH. Hindi po. Anong trabaho mo? Negosyante po ako, Your Honor. Anong negosyo mo? May mga aviaries po ako, may mga nagpapa-lending din po at may mga resto po ako. May mga? Resto po. Restaurant. Opo. Tapos meron kang lending. So, pinapautang mo ito? Hindi po. Okay. Mabalik tayo kay Bryce. Bryce, 36 bank accounts. Napakarami nito. Mga ordinaryong tao, isa lang. Yung iba, dalawa, the most. Ikaw, meron kang 36 bank accounts. Paano mo ma-justify? Sabihin natin meron kang negosyo. Sideline, sabi mo, nagbebenta ka ng motor o meron kang share doon sa mga kakilala mo na nagbebenta ng motor. Paano ma-justify na magkaroon ka ng 36 bank accounts? Your Honor, karamihan po naman dyan, yung mga kakilala ko na nagtatrabaho sa bangko, nakikiusap, pwede ba mag-open ng account? Kung ako naman po, kung magkano minimum na kaya ko, i-open ko po. Okay. Di ba, pag nagdeposito ka na more than 500,000, you have to justify that. So yung mga pumapasok na milyones at one time, paano mo na-justify doon sa bangko para tanggapin yung malaking milyones na pera na pinapasok mo? Hindi ko rin po alam, Your Honor. Basta pinapayagan naman po ng mag-deposit po. Pinapayagan ka? No po, Your Honor. Okay, magbanggit ka ng bangko halimbawa? For example, AUB po. AUB. Po. Pag pumunta ka sa AUB, magdeposito ka ng more than 500, you have to justify. You have to show proof na yung perang yon ay legit at saan ang galing yon. Tama? In your case, exempted ka. Wala po akong matandaan, Your Honor, na hiningan po ako ng proof na... So, ibig sabihin, lahat ng bangko, itong 36 bank accounts mo, lahat ng bangkong ito, hindi ka na hinihinga ng proof kung saan ang galing yung pera din na deposito mo.
Minsan po, yung iba po humingi. Pero doon po, parang madalas po hindi po talaga, Your Honor. Kahit po more than 500,000, hindi po. Magkano pinakamalaking dinepositong pera? Parang 10 million po. Okay. 10 million nag-deposit ka. Hindi ka man lang hiningian ng pruweba ng bangko kung na yung pera yun ay legit at saan ang galing? Ay, yan po na hiningan po ako nun. So anong pinakita mong pruweba? Resibo po nung pagkakagawa ng warehouse po. So gumawa-gawa ka ng resibo na gumawa ka ng meron kang ginawang warehouse. Hindi po, Your Honor. Na parang construction. nag-private po na hindi po ako sa gobyerno ng kontrata sa sa private po, mga warehouse po. Senator Rafi, Subcon, ganun po. pandagdag kaalaman lang, si Loren Cruz, ito yung sinasabi na bagman ni Henry Alcantara. Siya rin yung may-ari noong tambayan na kinonfirm naman ni Bryce Hernandez last hearing. So yan yung background ni Loren Cruz. Kaya natin siya inimbitahan. Katunayan, marami tayong na-trace na sasakyan. Kasi pag nagdo-donate ng sasakyan si Henry Alcantara, kung bakit, sa kanya nakapangalan yung mga sales invoice. So yun, dagdag FYI lang para for you to pursue. So, bagman ka, Mr. Cruz? Mr. Chair, hindi po ako bagman. Sinabi ni Bryce yan last time. Inamin na niya, no? Gusto mo, magsapukan kayong dalawa. Sen, ikaw po nagsabi na bagman siya. Kinonfirm ko lang po. Kinonfirm mo? Pareho na lang yon. Opo, salamat po, Your Honor. Kinonfirm at saka sinabi, parehas lang yon. Hindi po sa akin nanggaling yun, Your Honor. Okay. Kung bagman ka, magkanong laman ng mga bag na pera na daladal mo palagi para ipansugal nitong si Bryce Your Honor, at mga kasamahan? Hindi po ako bagman. With the indulgence of Senator Rafi, Mr. Cruz, parang awa mo na sa sarili mo. Nanumpa ka na magsasabi ng katotohanan. Sinabi na nga ni Mr. Bryce na bagman ka, kinonfirm na nga. Patuloy ka pa nagsisinungaling. Gusto mo bang mailaga ka sa kulungan? Sandali, Dr. Arvina. Okay. Ganito, bigyan kita ng last chance. Last chance. Kung hindi, ipakukulong kita. Ipapakontempt kita ngayon. Last chance. Bagman ka o hindi? Your Honor, hindi po ako bagman. Negosyante po ako, Your Honor. Kinonfirm ni Bryce na ikaw ay bagman at magkakilala kayo. So bakit niya i-confirm na ikaw ay bagman kung hindi naman talaga? Last chance. Dahil kung hindi, I will cite you in contempt, Mr. Chair. Shokos pala. Si Shokos kita. Explain. Why I should not file you in contempt? Your Honor, kaya lang po ako natawag na bagman na hindi naman po talaga ako bagman ni Mr. Chair. Yung pong Alcantara. Kaya lang po ako natawag na bagman ni Senator Ping dahil po doon sa mga sasakyang ipinangalan sa akin. Hindi si Senator Lacson ang sabi na bagman ka, si Alcantara nagsabi at kinumpirma ni... Hindi po si Alcantara ang nagsabi. Yung tambayan, bahay mo yun, property mo yun, ano? Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. Okay. Tambayan, yung dalahan ng pera, hindi ba? Mr. Chair, Tambakan ng pera. sa pagkakatanda ko po, sa pagkakaalam ko po, Mr. Chair, ang isang beses ko lang po sila nakitang nagdala sa sinasabi pong bahay ko po. Kaya nga, kung bagsakan ng pera yung isang establishmento na pag-aari mo, then it's tantamount to you being a bagman. Kasi sinasalo mo yung mga pera galing sa kanila. Doon binabagsak. Bagsakan ka ng pera yung establishmento na pag-aari mo. Yung tambayan, kung tawagin. Your Honor, yung... So inaamin mo na ikaw may-ari ng tambayan? Yes, Your Honor. Ako po may-ari. Okay. So hindi mo alam, magbabagsak dyan, milyones na pera sa bahay mo? Hindi ka aware? Ano ka, tanga? Your Honor, yung po kasing sinasabi nilang tambayan, hindi naman po kasi talaga tambayan yun. Yun po ay binili ko para i-flip lang at i-buy and sell kasi nagba-buy and sell din po ako. Kaya nga, pero ikaw may-ari noon. Opo. At yung lugar na yun ay bagsakan ng mga salapi. Your Honor, gaya nga po nung nasabi ko, sa pagkakatanda ko po, isang beses ko lang po nakitang merong pera doon. Magkano yung isang beses lang, kuno, sabi mo, na binagsakan ng pera yung tambayan? Your Honor, sa
Hindi ko po alam kung anong total no kasi hindi naman po ako kasali sa opisina nila. So hindi mo man lang ini-inquire na baka illegal na yun, baka pera galing sa droga yun, o baka pera na galing sa pang-hold up yun sa bangko? Siyempre mag-inquire ka. Magkano yung sabi mo hindi mo alam. At least man na mag-inquire ka pag mayroong perang alam mo na pumasok doon sa establishment pag-aari mo, you should have at least inquired. And I know, meron kang advance notice. Hindi naman pwedeng basta-basta magdadala ng pera yung isang grupo diyan sa tambayan nang hindi mo aware, na hindi ka aware, na hindi tinimbre sa'yo. Your Honor, kasi po, yung sinasabi nilang tambayan, open naman po silang magpunta doon. Kahit anytime po sila magpunta doon, nakakapunta po sila. Kaya hindi ko po na monitor kung nagpupunta sila, kung kailan sila nagpupunta, kasi open po yun. I know, lahat naman ng restaurant open to the public. Yung tambayan pong sinasabi. Lahat naman ng establishment, pwede mo sabihin open kasi labas-pasok sila. Pero at least man lang, alam mo kung sino-sino yung mga taong pupunta doon. Diba? Imposible hindi mo alam kung sino yung mga tumatambay doon. Yes, Your Honor. At alam mo na mayroong mga nangyayaring aktibidad na kung saan milyones na pera ang binabagsak doon. Alam mo yun, imposible hindi. Your Honor, gaya nga po nung nasabi ko, isang beses ko lang po nakitang nagdala sila doon. Kagaya nga po ng gusto kong sabihin sa inyo, pagkakita ko po kung anong yung isang instance po na yon, ay pinagsabihan ko sila na wag na silang magdadala doon. So pinagsabihan mo? Opo. Okay. Yung mga pupunta doon sa tambayan, ito yung mga taga-DPWH? Kadalasan po, Your Honor. Kadalasan? Opo. Tapos doon sila naghati-hati ng pera nang hindi mo alam? Doon sila naghati-hati? Hindi ko po alam kung pinaghatian na yon o kung para saan po yun. Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam kung saan galing yung pera na dinadala doon? Yes, Your Honor. Basta't alam mo, mayroong milyones dyan at nandiyan yung mga taga-DPWH at sila ay maghati-hatian doon. Your Honor, isang beses ko lang po nakita yon at pinagsabihan ko din po agad sila. At hindi mo alam kung magkano? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano. Bryce, nakapunta ka sa tambayan? Opo, Your Honor. Ilang beses na ginawang bagsakan ng pera yung tambayan sa maalala mo? Mahigit po sa isang beses, Your Honor. Hindi ko po alam kung ilan po ang beses, to be exact. Mahigit sa isang beses? Opo, Your Honor. Sinungaling ka. Your Honor, ang sabi ko po, imposible hindi mo alam na mayroong mga perang dinadala dyan sa lugar mo at malalaking perang pinag-uusapan, hindi na mga barya-barya. But anyway, Bryce, magkano yung mga perang dinadala sa tambayan tuwing magbabagsak ng pera? Sa pag-aalala ko po, billion po. Billion? Your Honor. Opo. Kada bagsak? Opo, basta marami po siyang pera, hindi po bababa sa 100 milyon, Your Honor. Oh, okay. At any given day, any given time, magkano yung binabagsak sa tambayan, sa maalala mo? Yung picture na nakita ko po, dahil sabi ko nga po, doon ko lang po nakita yung ganong karaming pera na puno yung bilyaran. Alam ko po, mahigit po sa 1 billion yun, Your Honor. Mahigit 1 billion. Magkano, ilang kayo naghati-hatian doon? Hindi po para sa amin yun, Your Honor. Alam ko po, delivery po yun for delivery po sa proponent. Kung tama po pagkakalala ko. At sino yung proponent? Tingin ko po, kung tama po yung pagkakaalala ko, sabi po ni Boss Henry, yun po yung kay Zaldico. Magkano yung commission mo doon? Your Honor, wala po akong commission doon kahit magkano po. Yung sa Okay. delivery na yun, Your Honor. Time's up na ako, Mr. Chair. Yes, Senator JB and then Senator Marcoleta. Thank you, And Mr. then we'll Chair. go on lunch break. We'll come back at 1:30. Thank you, Mr. Chair. I would like to continue where I left off. No? Gusto natin malaman dito yung sistema para hindi na natin, we can introduce legislation that would put safeguards and prevent occurrence of such a modus operandi. Andito na rin na siya na first time yata nga harap si J.M. Ramos, no, engineer. Nabanggit ni Engineer Alcantara na di in-on na dahil daw sa iyo na sa iyong pagtanggi na pumirma doon sa mga projects na supposed to be completed na sila Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza ang in charge. Ano po ang rason? Anong rason bakit hindi mo pinirmahan? Anong nakita mo?
Your Honor, yung project po kasi na yun, yung 5 voucher po na dumating po sa table ko, katabi po yun ng mga previous projects po na hawak ko as project engineer. And alam ko po na wala pong nagsimulang ibang project doon po sa mga projects na yun. Kaya po, hindi ko po pinirmahan. Ano pa yung mga may irregularidad na ano pa yung mga hindi mo pinirmahan at hindi mo pinayagan na mga proyekto? Wala pa po kasi kung 2 buwan na naupo po as bagong section chief po. So, yun lang po 5 po na yun yung hindi ko po pinirmahan. Bago ka lang noon. Yes po, Your Honor. Kumbaga, hindi ka pa kasama siguro sa sistema, no? Dahil bago ka. So, hindi nila akalain na ikaw yung ikaw yung magiging rason kung paano mabubulgar ito. Alam mo ba yon? Dahil sa iyong hindi pagpirma, natuklasan na may mga ghost projects doon sa inyong district office. Yes po, Your Honor. Saan ang galing? Saan ka assign bago ka in-assign dito sa First Engineering District Office? Nag-cadetship po muna ako sa Central Office, Your Honor, noong 2015. And then after po nun, saka po ako napasok po sa Bulacan First District Engineering Office. So ano nangyari nung hindi mo pinirmahan? Hindi ka ba nila kinausap ni Engineer Bryce Hernandez at ni JP Mendoza? Hindi po, Your Honor. So narinig mo yung testimonya kanina ni Engineer Alcantara ni DE? Yes po, Your Honor. Ano masasabi mo sa mga kanyang testimonya? Wala po kong alam doon po sa mga transactions po nila. Dahil bago ka? Yes 2 po. weeks. Yes So, po. 2 weeks ka pa lang? Wala Tama pa pong 2 months po. Nung naupo ka doon, kaya na-discover. Yes po, Your Honor. Thank you. Wala na si wala pa si Engineer Bryce, pero Mr. Chair, tanong ko lang siguro, dito naman si Engineer JP Mendoza. Isang nakakabahalang practice, buti na rin malaman ng taga-DPWH ito, yung pong natuklasan natin na mayroon silang 2 weeks na planning o execution, no, na dahil paglabas po ng GAA, hindi naman alam ng lahat kung ano po yung aprobado o hindi aprobado, ano yung lulusot at hindi lulusot. So dahil naisingit lang ang ilan sa mga plano, ilan sa mga proyekto rito, no, yung mga flood control, so ibig sabihin wala ito sa wala ito sa plano, walang project plan, walang project detailed matrix, walang program of works. So totoo bang nangyayari? Pwedeng sagutin Engineer Bryce itong paglabas, ibig sabihin ng GAA, no? Kasi binabanggit ko, may mga ilang mga proyekto na doon lang malalaman kung lumusot o hindi lumusot. So, totoo ba na meron kayong 2 linggo lamang na pine-prepare, halimbawa yung mga scope of works, yung mga estimate, pati yung mga design, no? Yung para maihabol, para maibid kagad dito? Tama po, Your Honor. 2 linggo. So, ibig sabihin, Mr. Chair, siguro kaya ako tinatanong ito yung ganitong resulta ng kalakaran, ang resulta ng kawalan ng master plan at yung sinusunod pa yung mga ghost projects. Ito siguro yung dahilan ba't nagkakaroon ng ghost projects, no? Tsaka yung doble-doble ang pondo para sa mga proyekto at bilyong pondo na nasasayang na inabubulsa lamang. Ito rin siguro, can you confirm, Engineer Bryce, na minsan daw, dahil nga madalian, ay kayo na lang nagtuturo sa mga contractor kung saan gagawin. Yung coordinates, gulo-gulo, yan yung presentation ng chairman na Mr. Chair, nung inyong presentation, minsan yung mga proyekto, wala sa tamang coordinates. At minsan daw, kayo na lang magsasabi sa contractor kung saang portion ang kanilang gagawin. Senator JB, gusto lang i-pursue yung point nyo na nire-raise. Kay JM Ramos, binabasa ko yung transcript dito last September 18, 2025. Sinasabi rito, nagkaroon kayo ng meeting ng August 3, 2025, di ba? Yes po, Mr. Chair. Kasama sina Bryce, sina JP, lahat pinatawag kayo. Kasi that time, pa-promote na yata si Henry Alcantara papuntang
OIC Assistant Regional Director ng 4A. Anong Ano date- nangyari doon? Anong date po, Mr.? August 3, 2025. OIC na po siya nun. Yun nga. Paalis na siya kasi na-appoint siyang OIC. Nakaalis na po siya nun. Pero nagpatawag siya ng meeting sa inyo. Ano nangyari doon sa meeting? Yes po, Mr. Chair. Pakinarate mo ano nangyari. Nung gabi po yun, nagpatawag po ng meeting si Mr. Alcantara sa opisina. Pinatawag po niya yung si Engineer Hernandez, Engineer JP Mendoza, yung iba pong section chief sila, Ernesto Galang, Ruben Santos, Juanito Mendoza, and ako po. Doon po sa meeting na yun, nagalit po si Mr. Alcantara dahil po na-discover po yung mga ghost project po sa opisina namin. And then doon po pinaamin po ni Mr. Alcantara si Engineer Hernandez and JP Mendoza na wala daw po siyang kinalaman doon po sa mga ghost projects po na yun.